Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Nako, Comelec and Bank resolves to proclaim Bienvenido Benny Abante Jr. as the representative ng 6th District of Manila. Nako po, the motion for reconsideration of Joey Chua Uy was denied and his proclamation as elected representative was annulled, mga kabibig. So wala na talagang pag-asa si Joey Uy. Si Benny Abante na ang ipinaproklama ng Comelec and Bank na siya na ang manalo. Siya na ang panalo. Sabi dito sa resolution, mga kabibig, basahin natin mga kabibig, makinig kayo. This resolves the motion for reconsideration filed by respondent Luis Joey Chua Oy seeking the reversal of the 18th June 2025 resolution of the Commission, which granted the petition with prayer to suspend the effects and or recall respondent's proclamation and urgent motion to conduct raffle filed by petitioner Benvenido Mirando Abante Jr. petitioner. In the said resolution, the Commission ruled that respondent is not a natural-born Filipino citizen. He is, at most, a naturalized Filipino citizen. Hence, he is not qualified to run for or hold the position of the members of the House of Representatives. His proclamation as the winning candidate for the district representative of the 6th District of City of Manila was thus made in violation of the Constitution. The decretal portion of the resolution reads, ito na, sign natin. Ito dito but for all the length and breadth of these arguments against the evidentiary value and admissibility of the identification certificates, including as well his warning against the use of artificial intelligence. Respondent never actually disputed the authenticity of its content, while broadly alleging that the authenticity of the said identification certificates are vigorously contested. Respondents never claim that its contents are false or fabricated. To our minds, respondents' efforts to exclude the identification certificate without disputing the truthfulness of their contents amount to an implied admission that the certificates were in fact issued to him and his parents. Accordingly, the motion for reconsideration is denied. Yan na. The resolution of Commission Second Division in June 2025 is affirmed. The proclamation of respondent Luis Joey Chua Oy as duly elected a member of the House of Representatives for the 6th District of City of Manila is hereby annulled. Ito na. The Board of Canvassers of the City of Manila is hereby directed to reconvene and proclaim petitioner Benvenido Benny Mirando Abante Jr. the only qualified candidate as the duly elected member of the House of Representatives for the 6th District of Manila. So yun, kabibig, panalo at dapat iproklama na si Benny Abante, sabi ng Comelec and Bank. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. The Comelec may have disregard the recent ruling of the Supreme Court which says that in the event that the winner have been disqualified, the second placer cannot be proclaimed as winner. So, ewan ko kung may epekto ba ito kay Benny Abante sa Comelec and Bank. Magkagulo to bansa natin, wala nang batas na sinusunod. Ang talo sa eleksyon ay siya na ang uupo. Naku, paano na yan mga kabibig? Parang hindi nagustuhan ng mga tao ang mga tawag dito, only in the Philippines. Ito pang sabi dito mga kabibig, pasensya na, talo si Oy nang dahil lang sa Comelec. Siya ang binoto pero iba ang papaupuin. Nako, ano kaya ang komento ng ilang mga netizen nito? Ito pa, ano ba naman yan? Halatang sinuhulan. Hoy, huwag kayo magsabi ng sinuhulan ha. Hindi natin alam, baka talagang may nakita din ang Comelec na
kailangan talagang ma-disqualified at ma-annulled. Comelec, grabe kaguhan sa Comelec. Anong meron kay Benny Abante at ayaw matalo kahit di binoto ng tao, di naman siya pogi, di ba? Talaga naman itong mga statement ng ating mga netizen. Okay lang naman yan, no? Anong okay ka, bibig? Hindi siya binoto tapos siya ang uupo na dahil lang sa disqualification case? Hindi naman pwedeng ganun kabibig. Di ba sabi ng Korte Suprema na walang uupo na second placer? Hala ka, paano yan kabibig? Pakikinggan kaya ito ng Korte Suprema, mga kabibig? Nako, powerful daw si Benny Abante. Iba ang power ni Benny Abante. Ito pa, grabe sa kakapalan ng mukha itong Comelec. Isuli na ang bayad, kapal lang apog. Ganyan, oy. Tindi nyo Comelec, yung panalo, hindi nyo pinaupo. Yung talo, ayun, pinaupo nyo. Kawawa sa inyo. Pero si Congressman Joey Oy lang, congressman namin. Kung ayaw umalis sa pwesto, sige na sa kanila na yan. Uwi na nila, upuan nila. Pero sa puso ng tao, Congressman Joey Oy pa din. Dahil siya ang binoto sa 6th District. Paano yan? Supreme Court, tinalo lang ng Comelec. Supreme Court, tinalo na ni George Garcia, kawawang gobyerno ng Pilipinas. Walang silbi ang Supreme Court ngayon na parang niluluto lang sila ng Comelec. Takot ang Supreme Court sa Comelec. Parang tuta lang. Hala. Comelec, tuta ng gobyerno. Only in the Philippines Supreme Court takot kay Bongbong. Hala. Malakas kay Lord. Tibay ng sikmura ng taong to, pinagpalitan mo lang sarili mo sa pwesto, ayaw mag-refund ng Comelec kahit labang sa batas. Well, ito yung mga komento, ito yung mga reaction ng mga netizen hinggil sa nangyayari. Walang nagawa ang order ng Supreme Court? Ganun talaga. Hindi natin alam. Di ba? Wala rin kasi nagprotesta sa distrito nila, kaya namimihasa mga yan talaga. Ganito lang talaga ang gusto natin sa Pilipinas. Well, ganun talaga. Wala tayong magagawa ngayon. Di ba? Si Joey Oy, tanggal. Opo, si Benny Abante, mga kabibig. Dapat daw iproklima na si Benny Abante, sabi ng Comelec. Pinirmahan, Di ba? Yan, kabibig. Ito, walang bisa yung Comelec, the representative of second placer. Sino kaya ang pwedeng sundin? Comelec o Supreme Court? Hindi po retroactive ang ruling ng Supreme Court on the second placer rule dahil mas nauna pong lumabas ang desisyon ng Comelec Second Division para i-declare na si Abante at uupo at ngayon ay na-affirm na mismo ng Comelec in bank. The ruling of the Supreme Court will only affect prospectively ang magiging future decisions ng Comelec to hear relevant cases pertaining to disqualification. So nauna pala yung proclamation ng Comelec bago naglabas ng ruling ang Korte Suprema. Nagmamadali kahit may jurisprudence na ang Supreme Court. Talaga lang Comelec Congratulations Benny Abante. Ikaw talaga ang may pinakamalakas na sandata. Avisala. Uy, may mga dito. Encantadia. Hindi pwede sa session na yan. Ito talagang Comelec, maraming magic. Gusto manipulan ang Constitution. Di nga binoto ng majority, yun pa ang gusto ng Comelec. Dapat di na Comelec tawag department, kundi Somelec. So, ano Somelec? Galing naman ng Somelec. Gustong-gusto nilang mapahiya o mamamahiya. Calling up Supreme Court of Philippines. Ala pala kayo wala kayo kay George Garcia, Supreme Court of the Philippines, nilampasok kayong lahat. Yun mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizen. Wala tayong mga ganun talaga, di ba? Pinawalang bisa niya ng Comelec yung kandidatura ni Luis Joey Uy at ihahalili at ipapalit si Benny Abante, di ba? Ito pala yung legal punto ni Joey Oy. Ito, manood tayo mga kabibig May video tayo dito. Wait for a while. Share ko sa inyo. Ito na kabibig. Manood tayo. Upang iakyat sa Comelec and Bank ang naging pa siya ng second division na dinideclare si Kong Joey Oy na non-candidate. At hindi raw siya natural born citizen. So, nag-file po tayo ng motion for reconsideration at inilagay po natin ang mga dahilan para sabihin na si
Congressman-elect Joey Uy ay isang natural-born citizen ng Pilipinas. Binanggit din po natin sa ating motion for consideration na ang petisyon na final ni Congressman Benny Abante, no, sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Rowan Macalintal ay kinonsider ng Second Division na petition to cancel COC. At ito po kasi ay matagal nang nag-deadline. Ang petition po kasi nila ay na-file noong kung di ako nagkakamali, May 23 or 11 days after the election. Alam po ninyo sa ating Section 78 ng ating election code, ang deadline po ng filing ng petition to cancel COC dahil sa misrepresentation ay 25 days after filing of COC nung kandidato na pinapakancel ang COC. No? Kaya po dito sa aming motion for reconsideration, binanggit natin yun na in the first place, hindi dapat in-entertain ng COMELEC ang ganitong mga petisyon sapagkat matagal na itong out of time. No? Yung attorney ay procedural, pero dun sa sinasabi lang merits, ano po yung paliwanag nyo sa contention nila na hindi nga siya natural born, kundi naturalized? Si Kong Joey Uy po ay pinanganak noong 1962 sa ilalim ng ating 1935 Constitution. No? Sa ilalim po ng ating 1935 Constitution, may nakalagay po doon na ang mga ipinanganak ng Filipinong ina at alien o foreigner na ama ay Filipino citizen kapag sila ay nag-elect ng Philippine citizenship, kapag sila ay nakarating na sa age of majority. Okay? Now, alam po ninyo, yung pong election ng Philippine citizenship ay na-comply naman po ni Kong Joey Uy. Okay? Kaya po masasabi natin na siya ay Filipino citizen. Now, kung i-analyze po kasi natin ang ating 1935 Constitution, merong discrimination doon sa mga nanay ay Pilipino kumpara doon sa mga tatay ay Pilipino. Kasi kapag ang tatay mo ay Pilipino, automatic natural born ka na kaagad. Pero kung ang nanay mo ay Pilipino pero tatay mo ay foreigner, kailangan mo pang mag-elect ng Philippine citizenship. Kaya po, ang discrimination na yan ay itinama na, no? Itinama ng ating 1987 Constitution. Kaya po kung mababasa ninyo ang 1987 Constitution natin, Article 4, Section 2, second sentence, may nakalagay po doon na yung mga tao na ipinanganak under the 1935 Constitution or before the effectivity of the 1973 Constitution at nag-elect ng Philippine citizenship, sila ay deemed natural-born citizen. Okay? Nakalagay po yan sa ating 1987 Constitution na yung mga ipinanganak before 1973, ibig sabihin, during the effectivity of the 1935 Constitution, they are deemed natural-born citizen. Kaya po, nakukonsider natin na natural-born citizen si Kong Joey Uy. At alam po ninyo, ang usapin ito ay hindi naman first time na naging issue. Maraming beses na po na naging issue ito, nakakyat na po ito sa ating Korte Suprema, at sa kaparehong sitwasyon, sinabi ng ating tataas-taas ng hukuman na ang mga tao na katulad ni Kong Joey Uy ay natural-born citizen kasi hindi naman nila kasalanan na pinanganak sila under the 1935 Constitution. At sa 1987 Constitution nga, nagkaroon na ng remedy yung discrimination dati. At yan ay maliwanag sa talakayan ng 1986 Constitutional Commission na siyang nagbalangkas ng ating 1987 Constitution. So yun kami big ang statement ng abogado ni Congressman Joey Uy, ang kailang punto legal para sa motion for reconsideration, pero binasura ito ng COMELEC at inutusan ng COMELEC na iproklama na si Benny Abante. Si Benny Abante na talaga. Nako, congratulations Benny Abante. Congressman Benny Abante, welcome back
sa House of Representatives, mga kabibig. So yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Level for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!